Isang magandang umaga sa ating lahat. Naway nasa maayos ho kayong kalagayan habang binabasa nyo ang aking liham. Isang liham na hango sa aking tunay na karanasan. Ako nga po pala si Malu. Hindi ko nga tunay na pangalan. 35 anyos. Isa po akong OFW sa Dubai. May asawa at anak na naiwan sa Pilipinas. Sa hirap ng buhay, nakipagsapalaran ako sa ibang bansa bilang isang domestic helper. Noong una ho ay nahirapan ako, pero sa kinatagalan ay nasanay na rin ako. Ano nga bang magagawa ko kung nakapag-asawa akong ng lasenggo at tamad magtrabaho? Si Lando ang aking asawa. Hindi niya tunay na pangalan. Maglalabing-anim na taon na rin kaming kasal at ni minsan ay hindi ko siya nakitaan ng pagpupursige sa pagtatrabaho para sa aming pamilya. May 3 kaming anak at silang lahat ay pinag-aaral ko dahil ayoko matulad ang buhay nila sa akin. Mahirap pa sa daga. Kaya nga itinanggap ko na ang alok sa akin ng aking kapitbahay dito sa Dubai. Maglilimang taon na rin ako dito. At walang uwi-uwi sa aking pamilya. Ang mahalaga ay nakakapagpadala ako ng pera sa kanila. Tiniis ko ang lungkot at pagod. Pabigyan ko lamang sila ng magandang kinabukasan. Naniwala naman ako na magagampanan ng aking mister ang pagiging ama niya sa aming mga anak. Sapat na sapat ang pinapadala kong pera sa kanila. Lahat ng sahod ko'y binibigay ko sa kanila. Ni piso nga ay hindi na ako nagtitira para sa sarili. Mga bonus lang ng amo ko ang naiipon ko. Ayoko kasing maghirap ang aking mga anak. Nang sa ganoon man lamang ay mabawi ko ang pangungulila at pagkukulang ko sa kanila bilang ilaw ng tahanan. Maayos naman ang buhay namin mag-anak nang umalis ako. Hindi ko nga lang lubos maisip na sa pagbabalik ko ng bansa ay makakagawa ako ng kasalanang hindi sa hinagap kong isipin ay magagawa ko. Bago nga ako umuwi ng Pilipinas, 3 buwan na nga ang nakalipas nang biglang mag-chat ang aming kumpare sa akin na si Fernando. Hindi niya tunay na pangalan, binata at walang anak. Nagkumustahan kami at nabalitaan ko na nasa ibang bansa rin pala siya, sa bansang Canada. Sa naging kamustahan namin ay umabot kami sa usapan ng pagkikita. Eto nga at pauwi na ako ng bansa at siya man ay ganoon na rin. Napagkasunduan naming dalawa na magkita. Noong una ay parang wala lang naman sa akin ang usapang iyon. Hindi naman kasi ako nakakaisip ng kakaiba sa pinapakita ni Fernando sa akin. Medyo close naman kasi kami kahit papaano. Dumating na nga ang araw ng aking pag-uwi. At heto nga si Fernando ay masyado akong kinukulit na makipagkita sa kanya. Kaya naman pinagbigyan ko na nga siya. Nagkita kami sa isang fast food sa loob ng airport. Nagkamustahan habang kumakain. At nasabi ko ang mga dahilan kung bakit ako nag-abroad. Sa aming kwentuhan nga ay medyo gumaan ang aking pakiramdam. Hinawakan niya rin ang kamay ko na kinagulat ko. Iniiwas ko ang aking kamay ng mga oras na iyon. Kaso mapilit si kumpare. May iniabot siya sa akin na pera na hindi ko alam kung para saan. At nung nagpaalam na nga akong uuwi, ay sinabi niya sa akin na sabay na raw kami. Habang nasa loob kami ng taxi, hindi ko inaasahang makakatanggap ako ng mga pahiwatig at haplos sa binti mula sa kanya. Kahit na nakasuot ako ng pantalon. At sa puntong iyon, nahulaan ko agad ang nais niya. Ewan ko ba? Imbis na sitayin ko siya, tila naumaling na rin ako sa sitwasyon. At kahit malamig ang aircon sa loob ng taxi, ay tila tinupok ako ng apoy. Hanggang sa naging mapanghas na nga siya ng tuluyan nang mapansing wala akong pagtutol ni isa. At hindi lang natapos sa taxi ang aming nasimulan. Umabot pa nga kami sa isang hotel at hindi ako makapaniwala na nagawa kong hayaan ang aking kumpare na magsilbing asawa ko sa kama. Aaminin ko, simula nga nung araw na yon,
Hindi ko na siya makalimutan. Hindi ko na makalimutan kung paano niya pinawi ang uhaw ko mula nang mag-abroad ako ng ilang taon. Matapos ang namagitan sa amin, magkasama kaming umalis ng hotel at pinasakay niya muna ako ng taxi bago siya. Magkaibang barangay kami sa Maynila. Pag-uwi ko ng bahay, tila nawala ang excitement ko nang makitang parang binagyo ang aming bahay. Wala dito ang mga bata at naglalaro sa labas. Halos maluha ako nang makita na wala man lamang na bago sa aming bahay. Kahit man lamang makabili ng bagong gamit ay wala. 5 taon akong nagpakahirap sa abroad. Pagkatapos wala man lang nangyari sa mga pinagpaguran ko. Parang gusto ko na ulit bumalik ng abroad sa mga nakita ko. Pagdating nga ng mga anak ko sa bahay ay niyakap nila ako. Sinabi nila sa akin na walang araw na hindi nagiinom ang kanilang tatay, lalo na't sa tuwing araw ng aking padala. Nanlulumo ako at umiyak. At nalaman ko ang lahat-lahat. Hindi ko lubos akalain na lulustayin ng aking mister ang mga pinaghirapan ko sa abroad. Nakakala niya'y maayos ang buhay ko roon. Gabi na nga nang dumating ang magaling kong asawa. Amoy alak at lango pa nga ata sa pinagbabawal. Nang makita niya ako, ay gulat na gulat siya. Oo, sinurpresa ko siya sa aking pag-uwi. Ngunit, hindi ko naman naakalain na ako pala ang masusurpresa. Sa kagustuhan ng aking mister na yumakap sa akin, ay nandiri ako at tinulak to. Galit na galit ako sa mga pinaggagawa niya. Hanggang sa nakatuluyan ko na rin ang pag-iyak ko. Kinaumagahan, inasikaso ko ang aking mga anak. Bumili ako ng masarap na ulam dahil ang papayat nila. Natila'y napabayaan lalo. Kasalukuyang natutulog pa ho ang aking mister ang mga oras na yon. Pagkatapos naming mag-almusal ay niyaya ko na mga bata na magpunta kami sa mall. Gusto kong bumawi sa kanila. Pagdating namin doon sa mall, ay pinayagan ko silang kunin nila ang mga gusto nila kahit ano hanggang sa makatapos makapamili kaming dalawa o makapamili kami ng mga anak ko. Ang bunso ko naman ay naglalaro sa playhouse. Pinag-grocery ko rin sila sa bahay at pinakain ko sa gusto nilang fast food. Ang saya kong iniwan ay napalitan ng galit. Dahil naabutan ko ang nag-iinom sa labas ng bahay ang aking asawa at ang mga kainuman nito. Nangahalik sana siya sa akin ay tinabig ko ang mukha niya. At dahil doon ay nag-away kami at nagkasakitan kaming dalawa. Hindi ko lubos akalain na pagbubuhatan niya nga ako ng kamay. Labis kong dinamdam ang nangyaring iyon kaya't umalis ako ng bahay at hindi umuwi sa kanila. Nakipagkita ako kay kumpare at muli kaming nauwi sa isang malamig na kwarto. Pansin ko ang respeto at pag-ingat niya sa aking katawan, lalo na nga ang mga bahagi na may mga pasa dahil sa kagagawa ng aking magaling na mister. Pinaramdam niya sa akin ang walang kapantay na saya na nararapat para sa isang babae kahit na hindi niya nga ako asawa. Matapos may mamagitan sa amin, nag-usap kami na babalik na ako ng abroad. Pero hindi siya pumayag. Oo, gusto niya nga akong asawahin na lang. Hindi ko nga alam ang isasagot ko. Nasasaktan ako sa mga pinaggagawa sa akin ng aking mister. Pero hindi ko naman maatim na iwan ang aking mga anak. 5 taon nga lang ako nawala. Pero parang hindi na sila naasikaso ng tama. Hindi ko naman sila maisasama at alam kong hindi nila iiwan ang kanilang ama. Umuwi ako ng bahay at pinag-isipan ang alok ni Fernando. Sinabi ko na lamang sa asawa ko na babalik na ako ng abroad at wala man lang siyang naipon sa mga pinadala ko at ng oras na iyon, tanging 50 mil na lamang natira sa akin kasama na rito yung pera na inabot sa akin ni kumpare. Hindi ho ako nagpatid sa aking mga kamag-anak dahil ayokong malaman nila ang totoo. Sinundo ako ni Fernando gamit ang kotse. At doon nga ay tuluyan na nga akong sumama rito sa kanyang bahay sa Tagaytay. Sa unang araw ng pagsasama namin,
Walang oras na hindi kami sumampas sa kama. Walang oras na hindi niya ako pinagsawaan bilang parang tunay na asawa niya. Ang oras na iyon ay wala na ho akong pakialam sa aking asawa. Tanging mga anak ko na lamang ang aking naaalala. Mag-iisang linggo na nga kami magkasama ni kumpare noon at ganoon lamang ang aming senaryo. Sa tala ng buhay ko aaminin ko na kay Fernando o kay Fernando lamang ako sumaya ng ganito. Mahal ko ang aking asawa pero hindi sapat ang pagmamahal kung hindi naman kayang panindigan. Alam ko na bawal ang aking ginawa, kaso'y masisisi niyo nga ba ako kung makahanap ako ng tamang lalaki o tanging lalaki na aalagaan ako at hindi ako sasaktan. Nagpatuloy ang pagsasama namin ni Fernando at kagaya ng napagkasunduan, siya ang magbabayad sa akin. Mas malaki pa ng sinasahod ko sa abroad. Pinadala ko kagad sa aking panganay na lalaki ang 30,000 at binilinan ko siya na wag ipapaalam sa kanilang tatay ang pinapadala ko. Sinabi ko rin na bilhan niya ng mga gusto ang kanyang mga kapatid. Hindi rin ako nakikipag-video call sa kanila kasi baka mabisto nila ako na nasa Pilipinas lamang ako at wala sa Dubai. Araw-araw akong nangungulila sa aking mga anak pero wala akong magawa. Gustuin ko mang sabihin sa kanila ang totoo. Pihadong kakamuhian nila ako, lalo na ang aking panganay dahil pumatol ako sa ninong niya. Naging tunay kaming mag-asawa ni kumpare sa bahay na iyon. Hanggang sa dumating ang kinakatakutan ko, ang mabisto kami ng ate ni kumpare. At galit na galit siya sa akin. Inaway niya ako dahil kilala niya ang asawa ko. Pinagbantaan niya ako na isusumbong daw niya ako sa aking mister. Ngunit naawat naman siya ni Fernando. Nag-away silang magkapatid dahil pinagtanggol ako nito. Pero hindi ako dapat mapanatag. Gayong may nakakaalam na ng aming sikreto. Ano bang gagawin ko? Kung labis-labis na nga akong naging masaya sa piling ni Fernando. At hindi ko na nga rin siya kayang iwanan. Pero natatakot ako na baka malaman ng aking asawa at isuplong niya ako sa batas. Lalo na nga't legal kaming mag-asawang dalawa. Sa mata ng Diyos at sa batas, kaming dalawa ay pinagbuklod. Hindi ko naman pwedeng sabihin na sinasaktan niya ako dahil naghilom na ang mga pasa ko. At isa pa, hindi rin ako nagsumbong ng araw na iyon sa takot na maiskandalo ang aming pamilya. Gulong-gulo na ako sa sitwasyon na aking kinasadlakan. Gusto ko na lang sana umuwi sa mga anak ko at kunin sila. Kaso hindi ko alam kung paano ko sila bubuhayin mag-isa. At mas lalong hindi rin papayag si kumpare na maghiwalay kami. Gayong napag-alamanan kong nagdadalang tao rin ako at siya ang ama. Alam kong sa kanya ito dahil simula nga nung umuwi ako ng bahay ay walang namagitan man lamang sa aming mag-asawa, kung hindi puro away lamang. Sana'y mabigyan niyo ako ng magandang payo. Hanggang sa muli at ito ang aking kwento. Lubos na umaasa, ako po si Malu.